ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Bacanern Secret File. At ang SPG Secret File nga po natin ay galing kay Whitey. Si Whitey na nakakain ng hindi dapat makain. Ang nakain niyang hindi dapat makain ay ang doggy treats. Masarap ba yun? Sabi niya di ba walang lasa masyado. Pero I think yung iba milky yung datingan ng ibang treats Di ba parang may gatas yung texture or parang, ewan ko, parang powdery something. Di ako sure kasi nakikita ko lang dun sa content nung mismong binibili namin na doggy treats. Kaya alam ko kung ano yung mismong nandoon sa item. Pero hindi ako sure kung yun talaga yung magiging lasa. Try ko muna kaya maging aso. Charot with darot. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni JR Legaspi. DJ Rocky, mahirap talagang kainin ang hindi dapat kainin. Nagagalit ako pag si Arian ganyan ang ginagawa. Hindi makausap pag may ibang kinakain. Lalo na pag subo-subo ang diaper. Si Arian po ay yung aso kong makulit. Ayan. Big shoutout po sa Batang Kongre Grab drivers na isang linggong inabangan ang SPG Secret File. Thank you so much, JR Legaspi. Kinabahan ako dun sa sinasabi mo na hindi makausap dahil may ibang kinakain. Sinusubo-subo pa yung diaper. Yung pala aso lang din yun. Kasi kapag tao yan, ako pa-check up mo na. Eto naman sabi ni Russell. Hi, Whitey. It's better kung magtanong-tanong ka muna sa magulang mo bago ka kumuha ng pagkain sa kung saang lalagyan para hindi ka ma-epic fail sa kakainin mo and maglagay ng name tag sa lagayan ng pagkain para madaling malaman. Actually, kapag ikaw medyo organized kang tao, ang gagawin mo, lahat ng container na ilalagay mo sa loob ng refrigerator ninyo, merong label. Kapag organized ka or kung sakali man very OC kapag dating sa pag-organize, lalagyan mo yun ng mga label Or kung hindi man label, at least meron siyang parang certain container na etong container na to, ibig sabihin, ang nakalagay dito, mga gulay. Pag etong container na to, ang ibig sabihin nakalagay dito, prutas. Pag etong container na to, nakalagay dito, ano to? Binabad sa suka at toyo na may konting asin plus paminta na durog o minsan buo, depende kung ano available, na daing na bangus. Sinosyalan no? Pero sa lalagyan pala yun ng ice cream, diba? Yung mga magulang pa naman natin, ang hilig mag-recycle ng mga yan. So lahat ng mga containers na po pwede sa loob ng rep ninyo na pwedeng ilalagay, diba? Yung iba naman na very OC, gusto aesthetic, ay bibili ng maraming container yan tapos lalagyan ng mga label. At mali din naman kasi yung kuya mo, hindi man lang naglagay na babala para to sa aso. Yan tuloy, ikaw yung naging aso.
Anyway, eto naman po sabi ni Divine Purpose. Para kay Whitey, bakit kasi sa sobrang pagod mo nakakain ka ng dog treats? Shoutout po kay Joshua Morales at Dennis from Divine Corpus. Pagod na pagod nga eh. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo minsan kapag pagod na pagod tayo, imbes na okay, sagutin mo yung tawag ng tiyan mo dahil gutom na gutom ka. Ang mangyayari dyan, susubo ka, tapos di mo namamalayan, nakakatulog ka na pala. Naghihilik ka na pala. May ganun pagkakataon na, I remember na nag-host ako, may ganun akong nangyari. May ganun pangyayari sa buhay ko na nakalagay lang yung pagkain sa bibig ko. Di ko siyang inunguya pero natutulog na pala ako. Ganun kapagod, kabisyo. Lalo na kapag ikaw dami mo talagang ginawa, di ba? Yung sa kanya pa, very physical, yung exhaustion na nararamdaman niya. Oh. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyong eksperto pagdating sa mga SPG usapin. Whitey, natrap ka no? Kala mo pagkain ng tao, yun pala pang-aso pala yun. Lagyan mo na lang kasi ng label, parang sa relasyon lang. Lagyan mo ng label para hindi ka mabitag sa padibong sa susunod. Yung label para sa pagkain ng aso. Ganun. By the way, congrats pala sa pagkapanalo mo sa dance contest, Whitey ha. Yun lang, DJ Rocky. Salamat. Ayun, thank you very much Brian Mariano. Lagyan ng label, parang relasyon lang. Totoo naman yun, dapat ilalagyan talaga ng label. Eto pa sabi ni Doc Yorje na nag-chat dito sa messenger ko, tapos nandito rin siya sa loob ng booth. 'Di ba? Alam niyo po ba na nilipad ni Doc Yorje ang programang to all the way from, wala ninyo, Tacloban. See, ganun tayo ka-special dito. From Tacloban, nilipad niya. Tapos, nung gusto niya bumisita lang din nung Lunes, bumunta lang din siya. All the way from Tacloban. Grabe, diba? Pero gusto ko yung abangan ko yung parang tambalan. Kasi tambalan, diba? All the way from US, biglang nag-book na lang si Boss Jamie, yung isang tambalanista nila ng ticket papuntang Pilipinas kasi na-stress lang tapos gusto marinig yung tambalan. Diba may ganon? Siguro pag nag-20 years din ako, siguro yun galing naman sa banyo. Tapos na-stress lang siya tapos pupunta dito sa stasyon. Gusto ko yung ganun mga kwento kasi ewan ko kung magkakaroon po ako ng listener na alam mo yun, ganun ka L na L as in luwag na luwag sa buhay. Pero feeling ko meron naman. Pero sana nakaka-target naman po ako ng mga yumayaman dyan. Ito si Doc Yorji, mayaman na to eh. Sa experience to naman. Anyway, eto sabi niya, Hi Whitey, kumusta naman yung nakakain ka ng pagkain ng aso? At least di ka nalason. Yung iba nga kumakain ng karne nang hindi naman nila kauri. May iba rin kumakain ng karning buhay. Ay! Yung tumatalon-talon pa. Ingat ka sa mga kinakain mo. Tumingin ng maigi. Hindi puro subo lang ng subo. DJ Rocky, siya. Nandito na siya. Umabot siya. Actually, wag kasing subo ng subo. Sino ba kasing subo ng subo dyan? Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si JP. Dapat kasi magtanong-tanong muna bago kainin. Nadali ka tuloy ng dog food, at least pagkain pa rin. Minsan nakala mo nga ice cream, yung pala tilapia. Basta kain lang ng kain kung ano ang nasa ref. Kahit patago. Kapitbahay. Atak. Yun lamang po. Happy weekend, DJ Rocky. Ito pa sabi ni Francine Bautista. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay Whitey, bakit hindi niya muna kasi tiningnan o tinanong kung ano talaga nakalagay dun sa Tupperware na yon. Good evening po, shoutout kay Divine Corpus at sa pamilya ko. Ang ganda niyo po, DJ Rocky. Salamat, Francine. Hi din kay Lizelle Bernal. Nakikinig po ako lagi sa inyo. Shoutout po from Bato, Catanduanes. Ito pa sabi ni Jao San Jose.
Sayang hindi ko po naubutan yung parte ng SPG na nagkukwento po kayo. Makikishoutout na lang po ako na nakabantay ang Dulo Republic Basketball ng Barangay 821 Paco, Manila. Good luck sa games tomorrow morning. Ayan, kung gusto nyo talaga ng pampaswerte, try nyo kumain ng dog food. Kasi yun yung nangyari dito sa ating SPG Secret File Sender. Kumain ng dog food, kinabukasan, nanalo sa competition. Baka dun talaga nagmumula yung swerte, no? Kaya nga, feeling ko, sa buhay natin, kapag merong naganap na hindi maganda, ngayon, bukas, merong magandang mangyayari sa'yo. Diba? Kung kanina, naiyak ka, mamaya tatawa ka. O, diba? Kung kanina, kumain ka, mamaya, tatay ka, diba? Kumbaga, meron at merong mangyayari sa iyo na maganda naman. Oo. Kung sakaling meron kang hindi naging magandang karanasan. Ayan. So anyway, para sa'yo naman, Whitey, feeling ko naman na tutunan mo na yung lesson doon sa mismong nangyari sa'yo. Hindi mo talaga makakalimutan yan. Kahit ako, kung ganyan yung mangyari sa akin, hindi ko rin makakalimutan yan. Actually, may nangyari ng ganyan sa akin. Sa sobrang kasabugan ko din, kasabawan ko, ganito yung nangyari sa akin. Kumain kami ng mga kaibigan ko sa badminton sa may samgyupsalan. Oo, kumbaga yung Korean samgyup, ganun. So ngayon, 'di ba kapag nagse-serve sila doon, serve nila lahat ng mga plato, serve nila yung yung baso mo, serve nila yung kutsara, at yung mga kutsara at tinidor, tsaka yung chopsticks, normally, nakalagay siya sa baso na ininita ng tubig. So, etong baso na to, may tubig na medyo maligamgam o mainit, tapos doon nakashoot yung mga utensils, yung mga kutsara, tinidor, tsaka chopsticks. So, eto na nga. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Tawanan kami ng tawanan. Na-distribute na lahat ng mga kutsara at tinidor. Lahat-lahat na. So, may baso doon na pinaglagyan ng mga kutsara at tinidor. Maya-mayang onte, kinuha ko yon at ininom. And, na-realize ko nung moment na nilulunok ko siya, nasa bibig ko siya, na OMG, etong tubig na to ay pinagbabara ng mga kutsara at tinidor, pati ng chopsticks. At unti-unti kong nilalabas sa bibig ko yung tubig mismo na ipasok ko na sa bibig ko. Buti nga meron pa akong nailabas dun eh. At kitang-kita yon, take note kitang-kita yon na mga kasama ko dun sa mismong samgyupsalan. Imagine mo yun, di ba? It's very rude to do that. Yung tipong may kinain ka tapos iluluwa mo siya sa harap ng mga kaibigan mo, kasama mo sa table. It's very rude to do that, It's unethical for me, Pero wala, hindi na ako umarte ng ganon. Feeling ko maintindihan naman nila ako kasi nga, nakainom ako ng tubig na pinagbabara ng mga kutsara tinidor. Although, feeling ko medyo okay pa naman kasi, diba, hot water naman yun. Pero, diba, parang hindi mo matanggap na doon ka uminom. So yun, isa yun sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nag-slow mo ang lahat sa akin. So what more, etong nangyaring revelation sa ating SPG Secret File Sender na yung kinakain pala niya na nakasampu na siyang treats ng dog ay pang-aso pala, para pala kay Brownie. Kaya nga sana, sa mga naglalagay po ng pagkain sa ref nila na hindi naman pagkain ng tao, pakilagyan naman ng label, Di ba may iba ginagawa nila doon sa harap mismo ng ref, magmamagnet sila ng note doon or maglalagay sila ng sticky note na, wag galawin ng ganito kasi ganito, ganyan, ganon. So pwede naman maglagay ng ganon. At saka pwede rin namang magtanong. Yan, napakalaga ng pagtatanong. If you're not sure, then you can always ask. At kung sakali mang gutom na gutom ka, meron tayong tinatawag na delivery, diba? Pwede na naman yung magpaluto ka sa nanay mo, sa tatay mo, yung mga ganun ba? Palambing ka lang naman ng onte o kaya ano ba naman yung itlog na batiin mo lang dyan.
Tas prituhin mo. Ano ba yung mga instant na pwede mong makain kapag gutom na gutom ka? Di ba yung mga instant noodles? Ayan, mga itlog na pinrito, pritong maling, pritong spam, pritong lahat na ng pwedeng puprito mo, kulang na lang, di ba? Pati hotdog ng ano mo, nandyan sa rep ninyo. Yan, yung mga pwedeng ano. Tsaka mga delata, di ba? Yan yung mga pwedeng kainin. Nagutom tuloy ako ngayon. Kagutom naman to pinag-uusapan natin. Hindi, pero diet ako, kabisyo. Oh. Diet yung laman. Diet yung bulsa ko. Charot lang, we darot. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share to me, rakitera@gmail.com. Susunod na po ang programang Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. And take note, today is Friday, so rated SPG dapat ang iyong pinakatatagong sikreto. Kahit kalokohan po ito, kabisyo, tinatanggap ko po yung ganong klaseng call. Wag lang tayo masyadong mag-iyakan ngayon kasi kanina pa kami umiyak dito sa Love Radio. Wag na pwede bang kung iyak tayo, yung iyak tayo sa tuwa, ganon. Ganon muna yung peg natin ngayong gabing ito, ha? Oo, hindi na kaya ng sistema ko na na maluha pa dahil sa bigat ng nararamdaman. Alright? Anyway, kabisyo, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in Super Back-N-Earn Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!